Arestado ang isang babaeng tumangay umano ng milyon-milyon piso sa isang investment scam. Mag-ingat po sa mga nangangako ng malaking kita sa maikling panahon. Isang kooperatiba ang inreklamo sa Lucena City sa Quezon dahil sa biglang pagkawala ng milyon-milyong pisong ipinuhunan ng mga investor. Nagpapatrol. Online scams, also known as internet scams, continue to evolve and can vary widely. The term generally refers to someone using internet services or software to defraud or take advantage of victims, typically for making money. Internet frauds or online scams are growing and changing all the time. The phrase mainly describes a somebody who deceives or exploits individuals via software or online services, usually with the intention of making money. Of these cybercrimes cases, 57% or 9,266 were online scams or those cases punishable under Article 315 of the Revised Penal Code for swindling or STAPA. Among reported online crimes were online selling scams, call scams, investment scams, package scams, ATM fraud, employment scams, and loan scams. I'm Lia Ricardo and I'm here together with my group mates, Miss Marinas and Mr. Hadlock. We would like to make an interview with you. Can we start na po? First question, ma'am. What type of social media do you use? Is your social media helpful to you? Facebook. Talagang nakakatulong siya sa akin kasi everyday use nga. Then, sa pagtatrabaho, yun din kasi gamit. At saka Instagram. Second question. How and what kind of scam have you experienced? Sa Facebook ko din siya na-experience. Online, parang online job. May mga advertise kasi sa Facebook na kikita ka daw, na pagka na-invest ka. So, I try to invest first. Tapos nakuha ko naman yung pera ko nung una. Kasi mababa pa lang siya, mga 1K, 2K, gano'n. Then after nun, nag-invest ako ng mas malaki, which is 15K. Tapos nung nag-invest ako ng 15K, hindi ko na siya nakuha. Online, parang online shopping siya. Na pagka nag-invest ka ng gano'n, kalaki, tapos nabenta mo yung nandun sa platform, magdodoble yung pera mo. Kaso which is yung pagka-invest ka ng 15K, hindi ko na siya ulit nakuha. For last question, ma'am, is that scam help you to become more careful to trust other people, especially on online? Yes. Talagang yung nangyari sa akin, ang hirap nang magtiwala. Lalo na pag hindi mo kayo kakilala, yung bigla-bigla na lang mag-message sa'yo. Kasi yung una, dun ko nakilala yung kachat ko bago ako mag-invest sa platform na pinag-investan ko, bago ako nag-invest. Kaya sobrang nakaka-trauma yung nangyari sa akin kasi hindi din biro yung pera na na-invest ko. Yun lang, ma'am. Thank you so much. We're here today to interview about scam. I'm Miss Marinas and I'm here with my group mate, Mr. Hadlock. Pwede po ba namin malaman ang name mo? Name ko po, I'm Andre Dolohoy. Pwede naman po namin ilabas yung identity mo po, di ba? Yes naman po, pwede naman po. So, here's the question po. What type of social media do you use? Is your social media helpful to you?
First question po is what type of social media do you use? I use all social media naman po, lalo na ngayong new generation, especially Facebook and Messenger and Instagram. And sa next question, is your social media helpful to you? Yes po, especially po yung PNCS online class and face-to-face, and nakakatulong po siya. And bilang pong estudyante and as a working student po sa online. Next question po. How and what kind of scam have you experienced? I experienced scam nung 2020 or 2021 sa ROY, it's return of investment. Na-experience ko siya kasi kakatapos lang ata ng COVID nun, or medyo may COVID pa lang siya. Syempre, medyo kailangan ng pera na mabilisang pera, and nasa murang edad pa ako nun. So, pero I have may mga racket nagbebenta ng ng mga clothing line, cup, and may pera naman ako nun. Tapos nagsubok akong pumasok sa investment, then nag-invest ako sa nakilala ko sa social media, which is sa Messenger and Facebook. Nakilala ko siya, and I was expecting na legit siya kasi nagpakita naman siya ng mga proof ng mga valid ID, passport, mga teen ID, and mga valid ID niya to prove na legit siya. Then na-experience ko siya nung first week and second week, okay naman siya. Then nung third week to fourth week, medyo hindi na siya ganun nagre-respond sa chats, especially sa GC. Hindi lang naman ako yung na-scam nun, and madami ding iba. Nag-try kaming makipag-cooperate sa NBI and sa NBI cybercrime. Nag-try kami, and nalaman namin na yung mga ID na ginamit niya is galing din sa iba, galing din sa Messenger, na I think Messenger or sa social media nakuha niya lang, and siguro ang strategy niya is first week, second week medyo okay, then third week to fourth week hindi na siya magpaparamdam. Syempre hawak niya na yung pera ng mga tao na nakuha niya. And yun, nung nakipag-cooperate kami sa cybercrime, ewan ko lang kung yung iba is tinuloy nila yung case. Ako kasi syempre medyo bata pa ako noon. I think 16 lang ako noon nung na-scam ako ng 10K dun sa Roy Investment or return of. Okay, next question po. Is that scam help you to become more careful to trust other people, especially online? Yes, nakatulong siya, and syempre beginner pa ako noon, hindi pa ako ganoon ka more ganoon ka galing magsiyasat ng tao. And nakatulong siya, syempre nakatulong siya kasi social media yun, hindi naman natin sure na kung kanya ba talaga yun, kasi ID noon kasi is ID, valid ID, proof na yun na legit yung nakakausap mo. Syempre ID niyo yun, bakit yun ipapahamak yung sarili niya? Well, natutunan ko na hindi pala dapat ganun, and wag tayong magtitiwala through social media. Hindi porket wag tayong maniniwala sa nakikita natin, dapat naniniwala tayo with proof na kilala natin yung tao na yon. And nakatulong siya na wag masyadong magtiwala sa tao, na dapat siyasatin muna nating maigi bago tayo maglabas ng pera, kasi mahirap na magkapera ngayon. Hindi totoo yung mga easy money, mga first week yung 10K magagawin kong ganito, gagawin kong ganyan. Kasi noon kasi nakakahikayat siya. Syempre kailangan ng pera ng tao noon. So nahikayat ako noon, and nung na-scam na ako, medyo naglaylo ako ng konti kasi syempre 10K yun, it's a big money. And nakatulong siya na wag magtiwala sa tao, sa kahit sinong tao, lalo na sa social media, kasi yung mga scammer ngayon, alam na nila yung taktika ng media, alam na nila yung mga ginagawa, yung mga gagawin nila
para makapag-hikayat at makapag-scam ng tao. And yun, huwag tayong magtiwala sa investment or something. Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong magtiwala sa lahat ng investment kasi may mga investment naman na legit naman talaga siya. Pero yung sa social media na messenger lang and messenger lang tapos makaka-chat mo lang siya through social media, siguro kailangan mo na ng video call, tapos kailangan mo na siguro ng mga permit to prove na totoo yung pinapasok mo na investment. Yun lang. Dagdag lang po, nakatanong. Sa tingin niyo po, bakit po ginagawa ng mga scammers yun? Kasi I think hindi ko din alam. Pero siguro kasi easy money yun eh. And hindi sila nagpapagod. Kumakausap lang sila ng tao, I guess, na para magkaroon ng pera. Siguro din, syempre sa scam kasi easy money lang talaga as in makukuha mo lang yung loob ng tao. Syempre Pilipino tayo. And gugustuhin natin ng easy money, gugustuhin natin ng mas malaking pera and mahihikayat tayo. And siguro ginagawa ng mga scammers siguro kasi wala silang pera, kailangan lang nila ng pera. Pero yun, which is mali naman siya. Though kailangan natin magtrabaho. Pero yun, ginagawa nila kasi wala silang pera, wala silang choice, wala silang trabaho, ganyan. Ayaw nilang mahirapan, gusto nila ng easy money lang, ganun. Thank you po sa pagsagot ng mga questions namin. Salamat po. Sige po, thank you po. Anong ginagawa mo? Papalipas oras. Ano yan? Ito na lang nilalaro mo. Kita ka ba? Ano ba yan? Online games? Seryoso? Tignan mo, nakaipon na ako. Dami na na. Ang dami. Paano ba yan? Sige, ganito lang siya. O yan yan. Online games. Ang ginagawa niyo. Lalaro. Lalaro ka lang, kikita ka na. Ikot na nga kami. Ayun o, dami na Ano lang. yung niya? Simple lang. Hindi papasa? Sige, sige. Pwede namin turuan. Ano yan? Ano pa lang yung points? Ay, na-pass out na oh. Ayun oh. So yan ang problema mo. Kasi yun kasi. Ako lang, hindi ko na kasi sinibigay sa ako natin eh. Gawa ko sa mga Oo, ginawa ko na, chinat ko na, kinasa na, wala. Isang sagot, wala. paano yan? Paano kayo i-represent yan yung scam ko na yung pinasalaro sa inyo? Hindi alam pa ng scammer sa inyo. Promoting scam awareness campaigns in companies is important for a number of ethical, legal, and practical reasons. These campaigns educate employees and stakeholders about potential scams, frauds, and unethical practices and empower them to identify and respond to such situations appropriately. What is the best way to protect your investments? The cardinal rule of investing is protect and preserve your principal. Investors can preserve their capital by diversifying holdings over different asset classes and choosing assets that are non-correlating. Put options and stop-loss orders can stem the bleeding when the prices of your investments start to drop. Why scamming is wrong? First and foremost, those who do the scamming are wrong because the intention to fool someone, steal a money from them, and it is deliberate intention. However, this doesn't mean that those who fall for such schemes aren't guilty.